Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome sa Robert Double B YouTube channel. Katulad po ng aking madalas hinihiling sa Panginoon Diyos, sana kayo ay bigyan ng kapayapaan sa puso at sa isip. Okay? Sa lahat po ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, sana po kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras. Ano man ang iyong ginagawa, kayo mabuhay. At welcome sa Robert Double B YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, ang ating topic ngayon ay tungkol sa politika, sapagkat napapansin natin na itong mga politiko na may plano tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 may kanya-kanyang pahayag at pagkilos kung paano sila manalo laban kay VP Sara. Bagong nga pala. Gusto ko lang i-congratulate ang Vice President Inday Sara sapagkat siya po ay muling nanguna sa panibagong survey. Ang kanyang satisfaction rating, kanyang trust rating. Okay? 54%. Wow. Congrats ma'am, congrats. Okay? Sa kabila ng katakot-takot na paninira ang pinupukol dito kay Vice President Inday Sara, ay nanatili po siya. Nananatili po siyang matatag. Nananatili po sa kanya ang tiwala ng mga Pilipino, ng mas nakakaraming Pilipino. Okay? Kasama po ako diyan. Kahit anong gawing paninira ng mga kritiko, kalaban sa politika ng Vice President, ng mga Duterte, tayo po ay nanindigan na hindi po tayo matinag sapagkat alam po natin, kilala natin ang mga Duterte pagdating sa public service. At kilala din natin itong mga tao na naninira sa kanya kung anong klaseng tao sila pagdating sa public service. Okay? At para sa atin, ang tanging dahilan lamang kaya siya po sinisiraan, gusto siyang i-impeach, gustong i-impeach ang Vice President ay dahil siya po ay nangunguna. Siya po ay paborito ng sambayanan na maging susunod na Pangulo. Okay? Katulad yan, bagong survey, si VP Sara ulit ang nangunguna. Palagay ko, dumudugo ang puso, ang mata nito mga kritiko ni VP Sara. Nag-iisip kung paano siya durugin. Kung paano siya ibagsak na hindi makatakbo sa 2028 sapagkat kapag siya po tumakbo, malamang at sa malamang sa kangkongin pupulutin itong mga kalaban niya sa 2028. Okay? Kaya ngayon pa lang, itong mga kritiko, itong mga may mga plano na tumakbo sa pagkapangulo ay kumikilos na, nagsasalita na. Ang iba mayroong gustong magsanib pwersa. Okay? Katulad po nito pakinggan po ninyo Pakinggan po ninyo itong pahayag nitong si Congressman Igay Risi ng 2nd District ng Caloocan. Sapagkat ang sinasabi niya dito ay katulad din po ng aking madalas sinasabi dati pa patungkol sa kahihinatnan ni Pangulong Marcos after ng kanyang termino. Ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan Hindi ko naman kayo pwedeng patulugin niya yung gabi na natin pag-uusapan ang Liberal Party at ang sinasabing paghahanda ng oposisyon para sa 2028. Nagsalita na sila Butsama, nagsalita na si Teddy Maguilat. Meron pa kami pwedeng makuha sa inyo? Ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ng LP para dito sa paparating na eleksyon? Ako sa tingin ko, sa LP, ang pinakamalakas na kandidato si Vice President Leni Robredo pa rin. Pero alam mo, natatakot ako dun sa mga lumalabas na mga coalition with the administration. Okay. Hindi yan 1+1. Kasi may minus dahil hindi nasasagot yung problema sa flood control. Kung nabubuhay si Pinoy, hindi papayag yan.
At isa sa mga pinakamatinding idolo ko sa Liberal Party, si Pangulong Pinoy. Yeah. At alam na alam ko, hindi siya papayag na any coalition with this kind of situation. Okay, so yan ang pahayag, no? Yan po ang bahagi ng pahayag nitong si Eresi. Siya daw po ay takot, no? Siya daw po ay takot doon sa mga proposal o panukala ng ibang kakampi niya. Dilawan na magsanib pwersa sa administrasyon ni BBM. By the way nga pala, ang Marcos ay dalawang faction sa ngayon, dalawang faction yan. BBM faction at IME faction, sapagkat si BBM ay piniling sumanib sa Dilawan, samantala si IME nananatili kay BP Sara o sa mga Duterte. Kaya dalawang faction po ang Marcos sa ngayon. Okay? Yung sinasabi ni Eresi, mga kababayan, kaya takot daw siya sa panukalang magsanib pwersa ang Dilaw at Marcos. BBM faction. Okay? Ay dalawang tao lang naman ang nagsasabi niya, no, na gusto nilang magsanib pwersa. Ang admin at ang opposition, sinasabi nila, genuine opposition. Hindi ako naniniwala na genuine opposition kasi nga, paano mo masasabi na genuine opposition kayo, kakampingan ninyo ang administrasyon? Kalokohan yun. Ang alam natin, ang opposition ay talagang sila ay fiscalizer. Fiscalizer laban sa administrasyon, sa mga ginagawang mali ng administrasyon. Ito si Hontiveros, si Trillanes, masasabi ba nila na sila ay genuine opposition, tunay na opposition, united opposition? Hindi. Hindi po Kalokohan po yun. Ang tunay na opposition ngayon, Duterte. Sapagkat sila ang gustong gustong ibagsak, sila ang inuupakan ng Dilaw at ng Marcos BBM faction. Di ba? Ang tunay na opposition ngayon ay ang Duterte. Di ba? Yung may panukala ng joint forces, sanib pwersa, Dilaw at ang Marcos BBM faction ay si Trillanes. Sabi nga ni dating Senador Trillanes, gusto niya magsanib pwersa ang Dilaw o Pinklawan at Marcos BBM faction para daw talunin si BP Sara. Problema, tingin ko, mukhang mabibigo si Trillanes dyan at saka si Hontiveros, sapagkat base sa pahayag ni Eresi, mukhang mabigat sa loob nila na makipag-join forces o makipag-join sa administrasyon ni BBM. Kasi nga naman, alam natin na ang tunay na talaga na kalaban ng mga Dilaw, Marcos. Hindi naman kalaban ng mga Dilaw ang mga Duterte noon. Naging kalaban na naman ng Dilaw ang Duterte dahil sa mga Marcos. Nagsimula yan nung pinalibing ni Pangulong Duterte si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Doon nagsimula po ang galit ng mga Dilaw sa mga Duterte. Sa katunayan po, itong si Pangulong Duterte ang nag-appoint dyan bilang OIC sa Davao City noon, si Pangulong Corazon Aquino. Diba? Marcos po talaga ang kalaban ng mga Dilaw. Kaya ito mga purist, no? Purist na Dilaw, na liberal, katulad ni Eresi, yan talaga mga purist Eresi, si Bots Abad, si Drilon, okay?
Eh, yan po talaga mga purist na dilawan. Eh, ayaw nila. Takot daw sila. Sinasabi ni Erisi, takot daw siya. Itong si Trillanes at saka si Contiveros, sampig lang naman yan sa liberal eh. Di ba? Itong si Contiveros ay akbayan yan. Nakipagsanib lang sa dilaw, sa liberal. Sampig lang yung mga yan. Kaya lang, kung titinan nyo ngayon, para sila yung naghahari. Sila parang feeling nila sila yung parang sila yung naglilid ng dilaw ngayon. Eh, kung sakali, tumutol itong mga purest dilawan na magsanib pwersa sa kampo ni BBM, ay tingin ko bigo. Hindi ko alam kung ano bang magiging reaction ni Trillanes, no? Kung sakaling mabigo siya sa kanyang plano na mag-join ang dilaw sa mga Marcos BBM faction. Eh, alam natin si Trillanes, ano? Pagka nabigo po yan sa kanyang gusto, eh, nagagalit. Galit po yan. Di ba? Eh, di ba nga si Lini, tinitira niya? Di ba? Eh, kakampi daw ni BP Sara si Lini. Magkaibigan daw si Lini at si BP Sara. Kaya mas gusto niyang si Rizal Tiberos ang tumakbo sa pagkapangulo. Eh, problema, sabi na dyan ni Erisi, ay ang malakas daw na kandidato ng liberal ay si Lini. Parang tablado na naman si Trillanes kasama si Rizal Tiberos. Kung pagbabasihan ang sinasabi ni Erisi, okay? Naku. Mukhang ngayon pa lang ay bigo na ang plano nito ni Trillanes at ni Tiberos na makuha ang sinasabi nilang pag-join para manalo o talunin si BP Sara. Okay? Ito pa po, dagdag pa ito ni Erisi, no? Okay? Ito pa po ang kanyang bahagi ng kanyang sinabi dyan sa interview sa kanya ng One News. At palagay ko, ito yung aking hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating bansa. Una, kung mananalo si BP Sara, eh siguradong hahabulin si Presidente at yung kanyang mga allies. So, kung hahabulin sila, dalawa na lang pupuntahan nila. It's either jail or exile. Yeah. Kaya hindi basta-basta papayag si Presidente na manalo si BP Sara. At kung may impeach, madi-disqualify, ang tingin ko rin, hindi papayag si Presidente na manalo yung dilawan, yung LP. Bakit? Hindi pa rin sila makakasiguro na hindi sila ipoprosecute ng sino mang susunod na presidente. Kasi hihingi ng tao yung kalinawan pa rin yan. Kaya nakikita ko, the only option of the administration is to remain in power after 2028. Otherwise, they will be prosecuted. So if they will attempt to remain in power in 2028, it will be through constitutional Constituent Assembly, as na sinabi ni Senate President Tito Soto, or through other extra-constitutional means. At yan, ako nakakamba. Sana ay mali ako, pero being in politics for the last 50 years, dyan ako natatakot. Okay, so yan po yan po ang sinasabi ko noon pa, no? Na dito po sa ginawa ni BBM, nagkamali siya. Nagkamali siya sapagkat kakampi niya Duterte nung eleksyon. Sinuportahan siya ni BP Sara sa kabila ng pagtutol ni Tatay Digong na suportahan siya na maging
katandim ni BP Sara. Pero si BP Sara po ay kinontra ang tatay niya para lang kay BBM. After niya, nanalo na sila. Presidente na si BBM, ito na ang ginawa niya kay BP Sara. Nagtaksil siya sa kanilang samahan, sa kanilang usapan. Hindi niya tinuloy ang kanyang pangako, ang kanilang usapan na ituloy. Ituloy ang mga proyekto, mga polisiyan ni Tatay Digong. Yung mga proyekto, usapan nila na ituloy, hindi tinuloy ni BBM. Sa halip, nag-pivot po si BBM at pinili niyang kumampi sa mga dilawan at ang mga dilawan, yung kanyang in-install sa kanyang mga gabinete. At ngayon ay maraming dilawan dyan. Ang miyembro ng kanyang gabinete si Recto. Okay, ito si Katapang. Marami dyan mga dilawan eh. Ngayon, tulad niya na, sabi ni Eresi, after ng termino ni BBM, dalawa lang ang kanyang pupuntahan. Okay? Either exile or bilangguan. Kung sakali daw manalo si BP Sara, ay malaki ang posibilidad na habulin ni BP Sara ito si BBM at kanyang kaalyado dahil sa isyu ngayon tungkol sa korupsyon na napakalala. Napakalaking halaga ang nawala sa ating gobyerno dahil sa kanyang kapabayaan. Sinasabi dyan, balita ka natin, tulad ditong mamaya puntahan natin yan, okay? Kaya, yan din po sinasabi ko na nagkamali po si Pangulong Marcos sa kanyang ginawang desisyon na pinili niya ang sumanib sa mga dilawan. Then siguro akala niya siguro dahil kasama niya mga dilawan ay mapabagsak niya. Napabagsak niya ang Duterte, si BP Sara. Nagkamali sila eh. Tulad niya lalong tumataas. Lumalakas si BP Sara sa survey. Kaya tingin ko nagkamali po itong si BBM sa pagtansya sa kanyang plan, sa kanyang ginawang pagsanib pursa sa mga dilawan. Sanib pursa sila para ibagsak ang mga Duterte. Tulad yan sabi ni Eresi, kapag si BP Sara ang maupo bilang Pangulo, hahabulin siya. Dalawa lang, either exile or jail. Bilangguan. Okay? At sabi nga ni Eresi, malamang hindi rin papayag si Pangulong Marcos na ang maupo ay dilawan sapagkat hindi rin sigurado na hindi siya hahabulin na mga dilaw kung sakali dilaw ang maupo. Yan din po ang sinasabi ko noon. Sabi ko noon, madalas ko sinasabi na huwag pakampante ang mga loyalista, BBM faction na manatili sila sa pwesto or kung sakali suportahan nila, pumayag si Pangulong Marcos na may pagsanib pwersa sa dilawan para iligtas ang kanyang sarili, para hindi makatakbo hindi makaupo si BP Sara sa Malacanang. Baka nagkamali si Pangulong Marcos. Baka nakalimutan niyan ang kalaban niyang tunay ay dilaw. Okay? At baka mabuhay ulit ang naratibo ng mga dilaw. Marcos magnanakaw, Marcos diktador. Yan ang mga naratibo ng dilaw eh. Baka mabuhay ulit yan pag ang naupo dilaw. Baka nagkamali si Pangulong Marcos dyan ng akala. Okay? Kaya nga siguro ito si Amy, no?
alam niya kasi, malamang alam ni Amy, no, na kapag nakabalik ang Dilaw sa Malacanang, yari din sila. Yari sila. Alam ni Amy yan. Kaya si Amy na natili sa mga Duterte. Hindi siya bumitaw sa mga Duterte sapagkat alam ni Amy na malakas ang Duterte. Okay, pag sakaling si VP Sara ang maupo, at least nandoon siya sa kampo ng mga Duterte. Pwede siya makiusap. Tulad ng sinabi niya na siya daw ay lumuhod sa harap ni PRD para daw wag hulihin si Bongbong Marcos kasi nga nag-a-addict. Baka sakaling maulit yan pag si VP Sara nang maupo. Baka luluhod ulit si Ivy sa harap ni VP Sara at makiusap. Okay? Kaya kita nyo naman si Amy. Kung sabagay, sinasabi ni Amy na siya po ay tunay na kaibigan. Tunay niyang kaibigan si VP Sara. Kung minsan maniniwala na ako kay Amy. Kasi nga naman, mabigat talagang kadugo mo. Pipiliin mong sumama doon sa kaibigan mo kaysa sa kadugo mo. Ang katwiran ni Amy ay para sa bayan. Tapat siya sa bayan. At ang kanyang pulisiya na dinadala ay pulisiya ng kanyang ama. Kumbaga siya ang muka. Siya ang copy-paste ng kanyang ama pagdating sa pulisiya di gobyerno. Ayon kay BBM, pulisiya ng Dilaw. Diba mga kababayan? Kita nyo naman ha. Nakikita yung style ni BBM ngayon. Pulisiya ng Dilaw. Pagdating sa peace and order, criminality, foreign policy, pulisiya ng Dilaw Anti-China. Okay? Ang mga Duterte, friends to all enemy, tunan. Ayan ang pulisiya ng mga Duterte. Okay? So ngayon, mga kababayan, sa palagay ko, yung sinabi ni Erisi ay mangyayari yan, mga kababayan. Mangyayari yan kay Pangulong Marcos. Okay? Sapagkat isa sa pinakamalaki niyang pagkakamali ay itong mga korupsyon na nangyari sa kanyang administrasyon. Katulad dyan itong si Erisi at saka si Tinio nagsalita. So, sinasabi nila na mayroon daw ebidensya laban kay Pangulong Marcos. Text messages na sinasabi di umano nakatanggap ng kickback si Pangulong Marcos mula sa flood control at ginamit sa eleksyon. Ito po pakinggan po niyo itong sinabi ni Congressman Tinio, napakadetalyado. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon
komunikasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara Residence sa Ford Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Libiste at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos. Yan ay sabi ni Tinyo ay napakalinaw. Yan daw po palang information na yan ay galing di umano kay Congressman Leandro Libiste. Libiste. At sinasabi dyan, nabanggit dyan sa sinasabi ni Tinyo, yung mga pondo raw ginamit sa eleksyon. 2025 midterm election. Nabanggit pa nga dyan meron daw binayad sa performer noong alyansa ng pambato ni Pangulong Marcos. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sino ba yung performer na yon? Siya ba yun? Pakinggan nyo nga ito. Di ba siya yan? Di ba siya yan? Di ba siya yung performer ng alyansa? Di ba? Magkano binayad? 68 million. Ang laki, ano? Tama ba sinabi? Tama ba pagkarinig ko 68 million? Laki, ano? Kung sa bagay, magaling naman siya. Magaling naman siyang performer. Kahit bayaran mo ng malaki yan, magaling naman, solid naman. Hindi lugi ang alyansa dun. Kaso talo sila Talo sila diba? Yan po pagkakamali ni Pangulong Marcos, no? Na pinayagan niya na mangyayari ang corruption sa kanyang administrasyon. Okay? At mabuti na lang din na kumalas si VP Sara sapagkat kung hindi siya kumalas sa kanyang sa gabinete ni Pangulong Marcos, damay din siya. Madadamay siya. Ang kanyang trust rating, ang kanyang performance rating maapektuhan. Mawawala ng tiwala sa kanyang mga tao. Tama lang ang desisyon ni VP Sara na kumalas. Okay? Matalino talaga si VP Sara, matalino. Okay? Hindi siya pumayag na siya ay maging kasangkapan ng korupsyon sa Marcos o BBM administrasyon. Di ba? Sabi ni VP Sara dati. Kinausap daw siya ng isang congressman. Gustong kunin yung 5 million na budget daw para sa DepEd. Para daw sa classroom renovation ng DepEd. Hindi na pumayag si VP Sara kaya magmula noon siguro nakita ng mga kurakot na hindi nila kayang maging kabahagi. Si VP Sara pagdating sa nakawan, ito ngayon ang ginawa sa kanya. Siniraan siya, gusto sa ipa-impeach. Nabuti lang si VP Sara ay matatag. Paninindigan siya pagdating sa corruption. Ayaw niya. Ayaw niya maging kasangkapan, maging bahagi ng pagnanakaw sa gobyerno. Ayaw niya. Kaya nung in-expose na yon sa media, sa publiko, katakot-takot na po na paninira ang kanyang inabot hanggang ngayon. Siya pa pinalabas na magnanakaw. Diba? Ang galing ng mga kritiko no? Ang galing ng mga kritiko ni VP Sara. Bialiktad siya. Di ba? Diyan po nagkamali si Pangulong Marcos.
Or, di ko alam, no? Baka katulad ng binabanggit dyan, sa sinasabi ni Tinio, sinasabi ni Erisi, mukhang alam, mukhang sangkot. Mukhang sangkot si Pangulong Marcos sa nakawan. Parang lumalabas na alam niya itong nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon. Ang problema lang, dyan sa Kongreso nung impeachment ay binasura. Siyempre nga naman, kakampi. Kakampi ang mga congressman. Nakakaya kayo. Diba? Mga congressman, nakakaya kayo. Nung kay BP Sara, last year sa impeachment ni BP Sara, napabalitan na kayo tumanggap ng tig 150 million. Para lang i-impeach si BP Sara. Naalam nyo na walang ebidensya, pero dahil gusto nyo yung pera, tinanggap nyo. Yan pambalita Diba? Yan, kahit yung ibang mga congressman, napanood dati sa mga kanilang mga pananalita doon sa mga gathering during election time. Nagpapaliwanag sila. Napilitan daw silang tanggapin yung pera sapagkat kailangan nila para doon sa kanila mga constituents. Palusot, Okay? Sana nga totoo. Ngayon, malinaw na may ebidensya, text messages, usapan ni Bersamin at ni Pangulong Marcos di umano, pero dinismiss ang impeachment. Yan po ang nagagawa ng magkakakampi, magkakasabwat. Kampi-kampi sila, tulungan sila para huwag mapahamak ang kapwa nila. Kurakot. Di umano.